meron ka na lalaki, di ba? Parang makakabuli na siya ng aso. Ginawa niya, nilabasan niya ng cellphone. Naka-video ka. Oo, nakita rin. Matalino ng aso, uminto. Oo, kasi alam niya, mababa siya sa social media. Hello, welcome back sa Bakit Podcast, ang podcast na nagsisimula sa Bakit. Bakit ano? Sige. Bakit ganun yung... Wala ka lang ang script mo talaga. Lasing ka ba? Puta, isang bote pa lang yun May puta, mahirap tong ganito. Ako pa rin mag-opening na. Hi! Hello! Welcome back sa Bakit Podcast. Ang podcast na nagsisimula sa Bakit. Ako pa rin daw si Jam. Siya pa rin si Mike. Bakit ganun? Paano? Yung mga tao, no? Talagang tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. Kapag nakakita sila ng mga social media influencers, galing ibang bansa, tapos pupunta dito sa Pilipinas. Katulad kahapon. Napunta mo yun? Parang may nakita nga ako. Sige, nakalagay ang name niya I Am Speed. Tama ba? Kilala ba ko sino yun, pare? Hindi. Ikaw? Actually, ako hindi rin Ba't topic na lang? Sige, next topic na lang. Hindi ko rin kilala yun Nabalita ba yung nangyari recently sa Balay Dako restaurant? Alam mo ba yung isang tao dito, pet owner, isang pet owner nagdala ng aspin dun sa restaurant. Sa Balay Dako nga. Nagdala lang naman Di sila pinapasok kasi nga aspin. Sino hindi pinapasok? Yung may-ari o yung aso? Well, sila, alam ka na, papasukin mo yung owner lang, tapos iwan mo yung aspin sa labas, di ang galit nung per parent nun, di ba? Hindi pinapasok hindi sila nakapasok dun sa restaurant kasi bawal yung kanilang aspin. Well, again, wala akong full details dito. Ilalagay kita ko sa mga dumadaan. So, at tanong... Linawin ko lang anong aspin? Asong Pinoy, pare. Pinoy. I'm sure, most of us familiar naman. Pag sinabing aspin, asong Pinoy. Yun yung parang acronym nun. Okay. So, ang tanong, pare, bakit bawal magpasok ng aspin sa mga restaurants? Sa mga o specific lang? Well, sa Balay Dako, bawal. I'm guessing may mga other restaurants na... Kasi may mga restaurant na pet friendly, di ba? Tama. Pero iba-iba pa rin dyan yung pag dyan papasok yung iba-ibang ugali ng manager. Di ba? So, depende talaga sa settings ng lugar. Halimbawa, talagang sobrang sosyal. Tapos, mga pinapapasok lang talaga doon, nakasanayan ng manager, ng mga waiter. Ang pinapapasok lang yung talagang... yung magagandang poodle na bagong gupit. Mga suot pa, di ba? Mga... Pero dapat hindi nakalagay pet friendly. Kasi pag sinabing pet friendly, inclusive, no? Pet yan Magdala ka ng pet python, dapat mamasukin kayo, di ba? Kahit anong pet, di ba? Magdala ka ng... So, anong nangyari? Hindi pinapasok yung pet niya? Hindi. Yun nga, yun ang issue. Hindi sila makatuloy. Kasi hindi pinapasukin yung pet niya. Ikaw ba, iiwan mo yung... May pet ka ba? Pare, matanong ko lang. May pet ka ba? Patayin na yun. Ako din, marami na akong pets before. Pag wala na rin pala sila, RIP sa mga pets ko. Paano ba malalaman kung aspin yung pet mo? Sa tsura? O tatanungin mo yung manager? Mukha bang aspin to? Ang cute naman ang aspin mo. Hindi. Kasi parang napaka-daling i-identify na aspin. Kasi sanay tayo lahat sa aspin Ano natin yung tsura ng aspin? Kulay brown. Mga nakikita sa kalye, no? Oo, kulay brown. Batik. Diba? Kulay pa lang Ang aspin, more or less, parang parang pusa na batik-batik. Maraming kulay. Tricolored. Diba? Black and white. Brown, kadalasan kulay. Tapos, yun nga, typically short hair. Ang aspin. Yun. So, kasi may mga pet na hindi cute. Pero love mo, iba pa rin kasi yung love mo. Totoo yan. Pag love mo yung pet mo, kahit hindi siya cute. Parang tao. Kahit hindi gwapo, maganda yung jowa mo.
pero love mo yan. Diba? Ayaw mong masaktan. Exacto. Saka define cute pare, hindi naman, ang cute kasi, tao nagdi-define beauty is in the eye of the beholder, ganun din yung cute. Pag sinabi kong cute to sa akin, hindi cute to. So yung manager doon, hindi siya nakyutan? Parang ganun. O talagang kinagat siguro siya ng as-in mga 15 years ago, nagalaro sila. Oo. Diba? Yun lang yun eh. Saka pare, kung ang basihan, hindi masyadong kitang as-in kaya ayaw siya papasukin, pare, may mga breed na hindi talaga cute. Bulldog. Pag, cute ba yung putak? Sa bagay, no? Ganun yung mukha nun. Cute ba yun? Eto pa. Si Dogpool. Kaya si Dogpool. Sino yun? Yung yung labas yung dila? Yung pet ni Deadpool pare. Actual breed yun parang chihuahua mix na. Pero love na love niya tinan mo yung tsura nun. Cute ba yun? Mukhang dagang di ba? So, hindi ko kasi nakita yung picture ng Aspin na yun. Ako rin, actually, hindi ko pa nakikita yung picture na Aspin. Pero, discrimination pa rin, kasi... hindi pinapasok eh. Di ba? Pet friendly, pero hindi pinapasok. Di ba? Man, ganito yun eh. Wala namang pet owner na magdadala ng pet nila sa pagda-dining, sa mga restaurant. Walang pet owner, walang fur parent na sasama ng pet nila sa gala kung alam nila na hindi well-trained. Bukod doon, kung alam nila yung mga pet-friendly na restaurants kasi sinama nga nila eh. Kasama sa lakad nila yun. Kasi nga, part of the family na nila yun. Pangalawa, hindi sila gago na magdadala sila ng pet na hindi trained, yung mga apple kapag dinalabas na. Ilabang mo yun, mga ngagat. Hindi naman sila tanga eh, di ba? I mean, awan ko meron siguro, kung meron man, wala pa naman akong na-encounter. Pero pag pag nagdala ka ng pet, regardless kung ano mang breed niya, alam mo na, pag dinala mo sa lugar hindi ka makapahinga. Worst case, mag-ingay lang, magtatakal-takol. So bakit ganon? Hindi pinapasok, ano nangyari? Hindi. Seryoso, hindi ko binasa yung buong balita. Nakikita ko lang sa wall, sa mga memes. Pero binasa ko kasi. Siyempre, yung may-ari, galit na galit, di ba? Parang kinausap niya yung manager. Tapos pakita mo sa akin kung ano lang yung pwedeng kasi sinabi yung size ng aso eh. May size. May binanggit na number yung manager kung anong size lang yung pwede. So, hindi siya nagdi-discriminate sa breed ng aso. Ang gusto niyang ilusot ngayon, yung size ng pet, bawal. So, tinanong ngayon ng may-ari, may post ba kayo na ito lang yung size na dapat pumasok? Pakita mo sa akin. Siyempre, nag-scroll yung manager. Naghanap pa. Layo. Naghanap. Siguro mga 10 scroll na gano'n, hindi pa niya makita doon sa... Wala siyang, habang nag-iisip siya ng idadahilan niya. Tapos pinakita niya yung mga picture na pinapasok dati. Ito lang yun, mga maliliit lang. Pero meron dong may picture na Siberian Husky. Hindi, may golden. Yan, laki din ng golden retriever So, hindi na medium yun, yung golden retriever. Ibig sabihin, talaga nagdadahilan lang. Saka again, kung size ang basihan, mas well-behaved yung typically yung malalaking breeds. Mas mas pare ba tayo? Sponsor ba tayo ng Red Horse? Ay, di ba? Sabagay, tuwatag ko lang mga mini-sponsorship. Pero ikaw, going back, pansin ko lang, parang mas well-behaved yung mga bigger breeds ng aso compared sa maliliit. Kasi mas maliliit tingin ko yung mga maliliit na breed, yung mga toy breeds ng aso, yung mga chihuahua, yung mga maliit na siya, yung mga ganun. Yung mahaba yung buhok, yung laging naka-groom. Pomeranian. Mga poms, yung mga naka-ganun, laging naka... Shih Tzu? Yung mga Shih Tzu din, maingay din yun eh. Ako po, generally speaking, I'm sure may mga pets kayo na well-behaved, pero... Takbo ng takbo. Pag may nakita ako sa resto, yun nga, usually may relate na dogs na gano'n. Ang point ko siguro, may nakikita akong
dog breeds na malaki, na-well-being yun. Pag sinabi mo, dyan lang. Yun nga. So, tingin ko wala sa yan. Wala sa size na. Para sa akin may mali talaga doon yung manager. Yun lang. Dapat, hindi pinapasok yung manager. Nakaraw na yun. Nag-umabsent na lang siya. No? Ikaw yung manager, no? Pinatawag ka, tapos yun yung problema. Walang kakwenta-kwenta. Ang hirap nun. Matatanggal ka sa trabaho dahil hindi ka nagpapasok ng Aspin. Paano mo kaya idadahilan mo? Hassle, man. Well, kaya yung mag-manager. Nakita ko pala, nag-post si Heart Evangelista. Bali, yung si Heart Evangelista may Aspin din. Okay? So, kasi sige, going back sa breed, ang daming Aspin kaya na cute naman na talino. Wala talaga sa breed eh. May na-feature to sa news, I'm sure may nakita kayo sa news dati na yung Aspin, buibili sa tindahan, may dalang basket, tapos may pera dun sa basket, tapos buibili siya ngayon sa tindahan, tapos inuuwi niya yung mga pamilya niya. Inuuwi siya pabalengke. Hanapin pala yung clip pare na may aso. Si Saber pare, Saber, yung puti na Aspin, yun yata yung yung turuan mo malengke. Matalino. Oo, matagal na yun. Matanda na si Oy. Matagal na yun. Hanapin niyo yung clip na lang. Meron ka rin lalaki, di ba? Parang makakabuli na siya ng aso. Ginawa niya, nilabasan niya ng cellphone. Naka-video ka. Oo, nakita rin. Matalino ng aso, uminto. Oo, kasi alam niya, mababas yung social media. Saka may lugar lang yung aso. Kung hanggang saan ka lang niya habulin. Pag nakalagpas ka doon, hindi niya na teritoryo. Galing paano kaya yun? Baka pag lumagpas siya, maliligaw na siya. So hindi na siya sa bagay. sumasobra.